Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron to pabagaot na tinuro na mastermind, last will ni DPWH Cabral. Nagulat si Marcoleta, binulgar na ebidensya. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kaya na din bahalang umusga. No? So di ko alam kung ito yung mga hearings niya dati sa Senate or whatsoever. So yan yung panonorin natin. Bibigyan natin to ng reaction. Alam naman natin na maraming yung nababahala, 'di ba, sa pagkawala ni Cabral kasi parang na ba yun? Yun na ba yung ending? 'Di ba? Or I mean, yun na ba yung pagputol ng mga koneksyon ng mga mastermind na kumag ng flood control, di ba? So, yeah, na tayo. So, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin. So, mga kanois, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin magkagawin ba ng China? Again, pamagat ng video ito, tinuro na mastermind last will ni PWH Cabral, nagulat si Marcoleta, binulgar na ebidensya. So, Boss Balita TV, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita, grabe si Marcoleta nagulat, binulgar na last will ni Cabral, yanig ang Senado, tinuro na mastermind. Ayon sa nakalap nating impormasyon, patay ang nag-iisang pwedeng magturo kung sino ang pinakaulo ng flood control scandal. Pero nakapag-iwan si dating DPWH Yusek Catalina Cabral ng importanteng dokumento kung sino ang pwede magpatumba sa kanya. Grabe si Marcoleta nagulat, binulgar na last will ni Cabral, yanig ang Senado, tinuro na mastermind. Tara panoorin natin. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will be able to submit to the committee kung kanino napupunta yung mga insertions. Kanina po binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin. Aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun? Yun ang aming gusto mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP. Pwede kang mag-cite ng isang example lang na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa NEP. Can you cite an example? Ayun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. Yun po. Tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inallocate ninyo 6 billion 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Sa ibang mga distrito ba, ganito ang naibibigay ninyo? Halimbawa sa Tarlac, First District ng Tarlac. Kung ano yung First District Engineering, hindi ko alam yung termino nyo. Ganito ba yung allocation? Napapanatili yung proportionate? Your Honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because You will be given that opportunity. Yes, kasi nga, isasubmit mo sa amin. Yes po, Your Pero sa ngayon, tinitingnan Parang din lang pulol. Parang lang din naman si Cabral, parang confident siya, di ba? The way siya sumagot. Kaya siguro yung mga kababayan din natin, di ba? Parang hindi din sila makapaniwala talaga na parang kunin niya yung buhay niya. Di ba? Kasi parang parang mas naniniwala pa nga yata ako na yung mga diskaya, yung hahantong sa ganyan. 'Di ba, na parang susukuan yung buhay dahil sa pressure over dito kay kay Cabral. 'Di ba? Wala lang, opinion ko lang naman 'yun. lang kung kasi ito insertions na to because I will be asking you Yes, sir. kung alam mo na kung sino-sinong mga tao ang lumapit na sa'yo kasi nung maging gaan na ito, natural lang napupunta sa'yo yung mga proponents kung sino-sino man yan para masiguro nila na madadownload sa kanilang lugar itong amounts na na-insert. Tama ba? Pagdating sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request kung sino man. Basta automatic po na dinadownload sa implementing office, Your Honor. Kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General Appropriations. So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag naging party list kasi ako, matagal na panahon Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan-tuwa na po Kahit na yung constituency mo, nationwide. Nationwide ang constituency, pero nabigyan ka 150 million, ayos na po yun, tuwan-tuwa na po Pero kanina po,
sa presentation ni Representative Toby Chanco, yung Ako Bicol, 2 point something billion. Eh. Oo. PHW, 2 point something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung So parang ito yung time na banatan pa nila si Zaldico, yung sa Ako Bicol. Pero ngayon, hero na nila, di ba? Hero na nila si Zaldico, par. Like, man, di ba? Iniiyak ka nila, imbestigaran nyo si Zaldico. Dapat pakinggan nyo yung mga expose ni Zaldico. Biglang ganyan, no? Di ba? Wala eh. Pumapabor na sa kanila eh. So, wala talaga. Kakanain nila yan. ilan po ang allocation ng Sagip party list? Alam po niyo yung Sagip, matagal ko pong party list yan. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent ng mga lumabas sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung nga representative ng Ako Bicol, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor. Kung Hindi mo kilala yung representative ng Ako Bicol? kilala po, Your Honor. Na meron siyang 2 point something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanco. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi At kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung sino pong nag-propose niyan during the bicameral, kung sino po yung proponent ng bawat proyekto. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects ng flood control, halimbawa, wala siyang description as to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, revetment, floodgates, nagiging masyado siyang generic Hindi man sinasabi kung anong river system ang involved. Walang length, walang station, walang specified na saan bang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napaplug kayo dahil dyan Kasi alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Dapat alam niyo yun Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour. Yeah, bueno. Sobrang ni Marcoleta sa sobrang higpit niya sa sa parang knowledge dapat, 'di ba? Kasi parang sabi niya, dapat alam niyo 'to Dapat alam niyo 'to 'Di ba? Wala, tanungin lang natin. 'Di ba yung sa SOSE, dapat alam mo 'yun 'Di ba? Na dapat i-declare mo kung sino yung mga nag-donate sa iyo. Dapat alam mo 'yun. 'Di ba? Kasi sobrang tagal mo ng politiko So sasabihin mo na parang inaano ka, nakiusap sa iyo yung mga donor mo na wag na lang pangalanan kasi gusto nilang maging anonymous, pero alam mo naman na bawal 'yon, 'di ba? So dapat hindi mo na pinilit 'yon kasi dapat alam mo 'yon, 'di ba? Yung sa SOSE. Wala lang. Tinatanong ko lang din siya para siya dito parang banal ganun. Discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig nyo sabihin, pare-pare yung characteristics ng mga river basins. Pero sa paglalagay po nyo, paglilista ninyo ng project, very generic. Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito Kasi, kayo naman ang naglilista Kanina po, binanggit namin, noong panahon ni DBM Secretary, nakiusap sa inyo You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrovide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek? Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, former Secretary Bonon, has provided and has discussed this with the operations kung ano po yung mga threshold per PAPS po, for program, activities, and projects. Mas marunong pa kayo sa DBM Secretary. Kanina po, inana na po natin ito Galit na galit. Fiscal year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship projects ito. Ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70. Inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, Wait lang, ito ba yung matanda dati para na yung nasa likod ni Marcoleta ba? Yan ba yung parang sumisinyas-sinyas kay kay Guteza dati? Check ko nga. ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag-complain nga ang Pangulo Siniro nyo kasi sa GAA ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po ninyo, nasa record to Pero bumalik na naman kayo, 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito? I will reiterate, Your Honor, the threshold for PAPS or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the Undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act. Yusek Kati, narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandaman kanina.
Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect eh. Nagge-generate meron siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa nai-slow down o kaya nag-i-incur ng cost overrun ng projects. Bukod pa dun sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. Kanya-kanya sinulatan 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo eh. Di ba? Parang same siya par. Di ba? Yan siya. Yung yung matandang sumisenyas kay Gutesa dati sa hearing ni Marcoleta. So tauhan to ni Marcoleta pala. Tama ba? Ito yun eh. Wait lang. Nag-ano kasi yung ilaw. Ayan ba? Kita nyo ba? Basta naalala nyo ba yung nag-viral na yan na ito yung senyas niya na 3 daw. So same dito sa picture. Parang siya yan eh. 'Di ba? Nagsusuot lang ng mask. Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito. Operations, Yun yung parang pinagdududahan dati, 'di ba? Na parang kino-coach yung yung si Gutesa. 'Di ba? So, ngayon dito din siya sa likod pa rin ni Marcoleta, So, sino kaya yung taong 'yan? 600, ito 2023. Itong ginawa mo ay inalisan mo ng 604 billion ang operation. Ito naman ang dinagdagan mo 630. Kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos. Bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP? Alam mo, ito yung pinaka-problema eh. Itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung conversion nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, kung ano naman ang gusto nyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na-alleviate ninyo. Ang maraming na-alleviate dito, mga bulsa ng mga kung sino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Wow. Meron pa kayong 002. Outcome of Operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo, sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002, flood control projects. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say So something? parang nagisa na din pala talaga siya sa mga hearings. Kaya siguro parang siguro ni Cabral na parang hirap nito parang matatrap ako dito 'Di ba kasi kita niyo naman yung kay Diskaya hindi nga umubra, 'di ba? Like kahit anong pagtatanggol pa ni 'di ba? Ni Marcoleta do na dapat hindi pa sa uli yung yaman. 'Di ba? Pero hindi pa rin umubra kulong pa rin si Sara Diskaya. So baka ito yung isa sa rason din kung bakit na stress din si Cabral Yusek Cabral. Your Honor, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for example, for foreign assisted projects and other programs, activities, and projects of the Huwag department. ka mag-alala, patatawag namin siya. But kayo po yung unang rito kasi kayo po yung USEC sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon pati po yung mga applications, pati lahat ng mga software nasa inyo na. Meron kayong IMS, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, nasa inyo pa yung RBIA, nasa inyo pa yung Highway Density Management 4. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanage ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite? Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyo, sapagkat meron na po siya nalalagtawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lutson, Wait lang, bakit ko ba siningit to? Na curious kasi ako dun sana
yung nag-coach na matanda, tapos itong matanda din sa likod ni Marcoleta. So, parang tauhan ba yan or kakilala? Yung mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly, kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa nyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan. Nasasalaula ang pera ng bayan, pero kayo ay yung gumastos sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi nyo may install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalhin mo rito yung administrator ng PCMA. Wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS, doon mo ibinase. May mali doon sapagkat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, kung meron pang pagkakataon, magkaroon pa ng susunod na pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates. Kaya, iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Marami yun. So, hanggang doon na muna sapagkat tayo po ay kailangang umalis dito ng Mr. Chair, I ask... Grabe si Senator Marcoleta. Ipapakita niya daw yung mga maraming discrepancies. Sayang yung kay Cabral, dapat pakitaan niya rin si Marcoleta ng marami niyang discrepancies. Ito na sana yung time niya di ba? Like, hello, Senator Marcoleta. Ano yung sasosi mo, di ba? Parang gulatin niya ba? The permission of the Senate President. If you Okay, can Senator just- Jinggoy. If you can just extend our hearing up to 2:45 and he readily obliged. Allowed us to... so, nakakuha na tayo ng approval, Senator. We can stay up to 2:45. 2:45? Yes. Okay. Thank you for that information. So, you want to say something? Your Honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because hindi ko masyado pong naintindihan yung mga technical terms nila. So, The director of... the IMS po is present. Maybe he can technically What is the name of the director? Director Kawaling. Kawali Bayola. Director Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking opisina noong September 4. Yes, Mr. Chair. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects kasi ako po'y natuwa dahil sinabi nila real time. Apa. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tingnan sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apa. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung Database. in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So, Actually, si Marcoleta magaling naman talaga siyang maghanap ng butas par. Diba? Kaso yun nga, sa katagalan niyang paghanap ng butas, parang hindi niya na rin napapansin na nabubutasan na rin siya. No? So, kaya na masasabi niyo sa part na yun? kung nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita Yun po yung natin. lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito. Apo. Nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo nga sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati. Meron pang 15 15. na nakita na walang structure. Ibig sabihin, ay ghost projects. Sa mga kapatid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa mga kapatid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects. So sablay. 15 na ang potential ghost projects. So hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayo lukuhin ng encoder nyo eh. O Mr. Chair. ilagay muna natin ito. Para Pwede ko kung pong- meron tayo. Pwede ko po i-clarify yun, Mr. Sandali Chair. lang, meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA?
eliminate. Diba? Daming alam ni ano, diba? Daming alam ni Senator Marcoleta, paro. Diba? Like, siksik talaga yung research niya. Diba? Kaso nga lang, kapag ka sa grupo na nila, parang hindi niya, hindi niya mabanggit din yung, yung mga pagkakamali or lapses ng mga kagrupo niya. Diba? Yung sa mga Dutertes. Projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? Wow. What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit doon sa sumbong sa Pangulo? Yung data, PCMA or MYPS? sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Bakit napakaraming maling coordinates? Tinignan ko lang, meron na 15 discrepancy sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling Kaya nga, application. MYPS nga eh. Apo, Mr. Chair, Pinipilit mo na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga, merong discrepancy eh. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko o higit pa na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong. Kaya ako naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong Ano to, parang si Marcoleta pa yung ano dito? Parang chairman? Tama ba? mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan na kayong humimay sa mga project. Eh wala pala itong puro lang Puro lang sa papel ang inyong ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data? Sir, yung accuracy po, sir, depende po, sir, sa users po, sir, ng PCMA po. Nagdidepende lang kayo doon? Kung ano po, sir, yung isubmit, sir, ng mga project Kasi, engineers po. katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, we have received a lot of reports that there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan yung mga in-inspection yung mga lugar sa Bulacan? Hindi pala yun. Grabe din, no? Sobrang ganado pa niya dito para Senator Jinggoy. I think hindi pa siya nadadawit dito eh. Di ba? Iba rin itong mga taong to. Nang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Totoo yun. Kamukha yung pinunta niya sa Kalumpit, nagsimula yun 2021. Oh. Yun ang sinasabi namin na even the Office of the President was misled by you. Hindi ko alam kung talagang gusto nyong gawin yun o sa pagmamadali ninyo. I don't know. Kaya dito lang natin inaayos lahat ito. Pati In fairness, concerned sila sa President. So, yeah. Thank you. Pangulo ng Pilipinas, niloloko niya na. You are trying to mislead the President of the Philippines. Grabe, no? You're trying to mislead the President of the Philippines. E paano naman kung yung mga pinaparatang sa inyo is totoo? Diba? Like for example, what if yung kay Jinggoy totoo yung mga akusasyon sa kanya na tumatanggap nga siya ng kickback? So, sino yung mas worse? Diba? Ikaw, ano talaga, if ever totoo yung mga inaano sa'yo, ha? So, ibig sabihin, ang sa'yo, niloloko mo talaga yung people of the Philippines. Diba? Million yun, boy. So, ano yung mas worse doon? Yung niloloko mo yung yung President of the Philippines or yung people of the Philippines? Diba? Sobrang ano pa nila dito eh. Sobrang linis pa nila dito that time. And kita nyo naman, si Bato present pa. Diba? So, yeah. Inulit ko, yung mga pinuntahan niya, hindi niya dapat puntahan yun. Yung mga dapat niyang puntahan, dapat alam nyo. Wow. Kung ano yun, dapat, di ba may geotagging kayo? Oh. Why are you trying to mislead the President? Sir, can I clarify po, Mr. Chair? Yung nasa sumbong sa Pangulo website po, ang combination po yun, sir, ng data ng MIPS and PCMA. Yung accomplishment po, sir, na reported ng project engineers, yun po, sir, yung galing po ng PCMA. Yung planned location po, Mr. Chair, ng projects, yun po yung galing po sa... It doesn't matter now because I myself took the trouble of looking into it randomly. May 15 na akong nakita na mali ang coordinates eh. So mamimislead ng Pangulo, gusto niyang puntahan doon. Ang pinakita niyo ganito, alam mo point something lang, mawawala na yung sa coordinate, napaka-importante nun eh. Halimbawa kung ikaw sumasakay ka ng helicopter. Ako naman palagi sumasakay nung nangangampanya kami ni Senator Sherwin kasi wala akong helicopter. Kailangan ng coordinates, kung hindi kami makakarating sa pupuntahan namin. Ang helicopter, pero maraming donator. Maraming nagdo-donate ng election. So, yeah, panalo pa rin. So, ang daming mali. Yun ang sinasabi. Nagre-rely lang ang Presidente sa inyo, sa data na isasubmit ninyo. Correct? Kayo,
yung data na kinukuha ninyo, hindi nyo vina-verify yung accuracy ng data na yon. Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay Presidente. And Concern. the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang makakaano, sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang may upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. Pagkatapos sasabihin nyo dito, real time. Huwag nyo kaming imi-mislead. Ako naman napabilib nyo nung una. Kaya ako, sabi ko, paki-install nyo nga para tulungan namin kayo na magbantayan tayo. Gusto namin tumulong talaga eh. Paano magiging real time? Once a month. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo? Grabe. Bravo. Ibang klase. Ibang klase si ano dito par. Si Senator Marcoleta at saka si Senator Jinggoy. So wala pa dito yung issue dati ni Senator Marcoleta about sa SOSE, and wala pa dito yung parang allegation kay Jinggoy Estrada. 'Di ba? Yung kay yung kickback. So ano sila parang I think ito din yung ito yung tinitingnan dati ng mga kababayan natin kasi parang 'di ba pinapalabas ni Villanueva at saka ni Estrada na parang sila nga yung parang hands-on dito sa issue ng flood control, 'di ba? Tapos bigla silang idadawit. So kita niyo naman dito parang pumapanig pa nga si si Jinggoy sa Pangulo, 'di ba? Like parang concern talaga sa Pangulo so niloloko nyo pala yung Pangulo, 'di ba? Niloloko nyo yung President of the Philippines. 'Di ba? Pero syempre hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng tanggapin na lang agad na parang okay na yan since concerned pala. Kasi syempre merong mga taong hindi ko sinasabing sila to pero meron talagang mga tao na mapanlin lang, 'di ba? Naalala ko dati yung yung napanood ko na movie na parang tinatakot na siya ng mga kasamahan niya sa illegal na humanda ka, pababagsakin kita. Tapos parang inuunahan niya na lang sa media 'di ba, na parang ako nakatanggap ako ng blackmail. Anytime may lalabas dito na sisirahan ako. So parang ganyan ba? Parang ewan ko, reverse psychology bang tawag dyan? Or parang pinapangunahan mo na lang yung sitwasyon para para ma-lessen mo yung yung impact, 'di ba? Yung impact ng truth na dadating kontra sa iyo. 'Di ba? So parang ganito lang na parang sobrang hirap paniwalaan para di porket isa ka, 'di ba? Isa ka sa tumutugis, isa ka sa nanggigisa dyan sa mga involved sa flood control corruption is hindi na ikaw, 'di ba? Hindi na ikaw yung yung tao na itinuturo diyan na involved sa flood control. 'Di ba? Hindi porket sobrang sobrang hands-on mo diyan sa investigation is sobrang linis mo na talaga. 'Di ba? Kasi yung iba, ginagamit lang nila yung pagkakataon na 'yan para ipakita sa tao na yun nga, concerned sila. 'Di ba? Para nga naman hindi sila pagdudahan. Pero kita niyo naman, lumabas talaga yung katotohanan. Ay, hindi siya katotohanan. Under investigation pa kasi siya eh. So, lumalabas yung mga whistleblower na itong mga taong to, tumatanggap pala ng kickback. So, alam niyo yung ganyan, par. Kay Marcoleta naman, though, kudos kay Marcoleta kasi dito naman, kita niyo naman na parang sobrang hands-on din niya. So, wala pa dito, I think, yung video na to, lumabas na to, wala pa yung yung issue niya sa SOSE. Yung issue na niya na parang may connection ba or parang related sa mga diskaya, 'di ba? Kasi yung wife niya sa insurance, 'di ba? So sobrang niya dito, sobrang hands-on niya na talaga gisahan talaga. Pero yun nga lang, 'di ba? Ngaisipin mo na wow, grabe kayo dito ha. Sobrang grabe kayo kung mag-imbestiga. Tapos magugulat na lang kami. May lalabas din pala na issue laban sa inyo na kapuna-puna din.
Diba? Yung kay Marcoleta, yung sa Sose. Siyempre, di natin kakalimutan yun, par. Questionable din yun. Diba? May paano-ano pa siya na dapat ito, alam mo to eh. Diba? Dapat alam mo to eh. Oh. Balik na rin din natin siya. Dapat yung sa Sose mo, dapat alam mo yan. Diba? Dapat alam mo na hindi pwede yung ganyan na kapag magre-request sa'yo yung donor mo na i-anonymous mo lang. Diba? Ibawal yan sa batas eh. So, alam nyo yung ganyan para na, ano talaga, like, sometimes okay lang din naman talaga yung mga opinion nila. It's just, parang, hipokrito lang. Hipokrito ba? Di ba? Na parang, ang lakas nyong mamuna sa iba, sa part na yan, pero, kayo din naman, meron din naman kayong mga, kapuna-puna, Ay, nako. So, yeah. I think that's it na lang muna. So, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na rin. So, kayo, anong masasabi nyo dito sa, way of, explanation ni Cabral? Though, may nakikita naman din talaga tayo dito na, yun nga, the way din naman siya na i-cross-examine ni Marcoleta. Di ba? Na hindi pwedeng, hindi mo to alam eh. Di ba? Parang inaano dito ni Marcoleta na imposibleng wala kang connection dito. Di ba? Kasi, kahit ako naman talaga imposible naman talaga. 'Di ba? Na wala siyang kinalaman or know-how talaga siya. Totally. Sobrang imposible kasi yun nga sa kanya nga dadaan, 'di ba? So parang yan, hindi naman tayo pinanganak kahapon, 'di ba? Para mahulog sa mga ganito. So, kayo na lang din bahalang humusga. And then, yeah, I think hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Also, courtesy sa Senate of the Philippines. Filipino IC is out.